Good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so meron na naman po tayong isang good news. Ayan, so ano po yung good news na ito mga kaibigan? So alam naman natin na ang unemployment rate, no? Ito po yung rate na kung saan ay sinusukat ang bilang ng mga Pilipino na hindi po nagtatrabaho. Yan po yung unemployment rate. Pangalawa, yung underemployed. Yung underemployed po mga kaibigan ay isa rin po itong batayan kung ang ekonomiya po natin ay papataas o babagsak. No? Dahil po underemployed itong mga empleyadong ito, hindi po sila maaaring malaking, kumbaga yung kanilang tulong sa gobyerno ay hindi po ganoon kataas. Dahil, syempre kapag underemployed ka, yung salary na natatanggap mo ay hindi po salary na nakabase sa iyong pinag-aralan, base sa iyong kakayahan, no? O tinapos sa kolehiyo. Halimbawa po ako, graduate po ako ng statistics, Masters in Applied Statistics. Ang mga trabaho po ng isang graduate ng statistics ay ang pagiging statistician, pagiging data scientist, no? Over the past 20 years, nagtrabaho ako sa iba't ibang mga kumpanya hanggang sa maging director for analytics. Ang pagiging director for analytics, maaari kang sumahod ng hanggang 500,000 pesos dito sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay graduate ng statistics at ikaw ay nagtrabaho bilang call center agent, yung sahod po na para doon sa data scientist ay hindi po magiging katulad kung ikaw po ay call center agent. Diba? Hindi po ganun kataas ang magiging sahod mo. So therefore, the tax na nakokolekta ng gobyerno ay hindi po ganun kalaki. Okay? Siyempre, ang pinakamalaking sukatan para sa ekonomiya ay ang pagkakaroon ng trabaho in general. Paano mababawasan ang kahirapan? Okay? Paano mababawasan ang kahirapan? Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng trabaho in general. Okay? So, kung titignan natin ang records, no, papataas po ang bilang ng underemployed. Tumataas din po ang bilang ng unemployment rate. Okay? Tumataas. Ngayon, ito po ang aking katanungan. Epektibo po ba ang posisyon ni Larry Gadon sa pamahalaan sa gobyerno ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.? Ang posisyon po ni Larry Gadon, siya po ang advisor on poverty alleviation. Ayan, ngayon nyo lang po nalaman ito mga kaibigan. Si Larry Gadon po ay isang abogado na nadisbar dahil sa kanyang mga aksyon, dahil sa mga ipinakita niyang mga hindi naaayon sa good ethics ng isang abogado, 'di ba? Yung kanyang remarks sa kanyang mga kinakalaban, sa kanyang mga tinutuligsa. Bobo. 'Di ba? Kung naririnig po ninyo 'yon pag nagsalita siya, 'di ba? Bobo. 'Yun po yung kanyang mga magic words. So, si Larry Gadon po ay nadisbar at tinanggalan po ng karapatan bilang maging isang abogado. Ayan, ganyan po siya kabobo. Ayan, nagbumirang po sa kanya
yung kanyang sinasabi sa kanyang mga kalaban na bobo. Okay? So, ano po yung masasabi ninyo? Dahil siya po yung for the past 3 years, no, mula po ng manalo bilang Pangulo si President Bongbong Marcos Jr., si Larry Gadon po ang itinalagang advisor on poverty alleviation. No, tandaan po ninyo, poverty alleviation. Ibig sabihin, siya po yung advisor ni President Marcos Jr. para tulungan ang Pangulo na mag-isip ng mga bagay, mga pamamaraan, mga proyekto na kung saan ay mapauunlad, mapapaganda at mapapaangat ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Okay? So, yun po ang trabaho ng isang advisor on poverty alleviation. Okay? Ngayon po, dahil hindi na po siya abogado, di ba nakakahiya naman sa kanya? Di ba noong nakaraang araw, pinag-resign po ni President Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng kanyang mga cabinet secretaries, mga cabinet officials po niya. Proud na proud pa nga po siya na sabihin sa kanyang Facebook page, sabi niya, kinausap ako ni Cheryl Cosin kung kasama ba ako doon sa pinagre-resign ng Pangulo. And I said, no, hindi ako magre-resign. O, di ba kapit to ko? Eh kasi nga hindi na siya abogado. Sino pang kukuha sa kanyang customer o kliyente? Wala na, di ba? So sabi niya hindi siya magre-resign. So tinanong niya ngayon si Attorney Claire Castro, ang undersecretary na nakatalaga sa Philippine Communications Office na tumatayong press secretary po. Ang sabi ni Attorney Claire Castro, kasama ka sa pinagre-resign ni President Bongbong Marcos Jr. So pagkarinig po niya doon sa sinabi ni Attorney Claire Castro, sabi niya wala tayong magagawa, edi mag-resign. O, di ba? Ito na nga ang malupit. Kung babalikan ninyo guys, yung naging vlog po, no? Kasi dalawa po ang personality ni Attorney Claire Castro. Isa pong pagiging press secretary at isa pong pagiging vlogger. Kung ang titignan po natin yung pagiging vlogger ni Attorney Claire Castro, sabi niya, bakit napakadaming cabinet secretaries ni President Bongbong Marcos Jr.? May mga cabinet officials na siya. 'Di ba? May mga secretaries pa siya. Sandamakmak na mga secretaries ng Pangulo. Ito po yung naging vlog ni Attorney Claire Castro. Sabi nga ni Attorney Claire Castro, siguro nga weak ang Pangulo. Siguro nga weak leader si President Marcos Jr. Kasi Pangulo siya eh. Marami siyang mga cabinet officials, marami siyang cabinet secretaries, may mga advisor pa siya. Eh mahinang klaseng leader nga siya. Ito yung naging pahayag ni Attorney Claire Castro. So di ba dalawa yung dalawa yung personality niya. Kapag siya ay nasa office ng Malacanang, bati-bati sila ni President. Pero pag nakauwi na siya, halimbawa ang office niya ay hanggang alas 5 lang. So kapag nakauwi na siya ng kanyang bahay, nagba-vlog na siya, kalaban na niya si Marcos. Pero kapag nasa Malacanang siya, kakampi niya si Marcos. Ganyan po inuuto yung Pangulo. No, ganyan po kauto-uto yung Pangulo na hindi po niya kayang pamunuhan yung ating bansa. Bakit? Kasi ganito po yan. Nung nakaraang araw, pinagre-resign po niya lahat ng kanyang mga cabinet officials and secretaries. And then, ito na, nag-resign na, nagpahayag na itong mga cabinet officials and secretaries niya. Okay, sige, mag-resign kami, ganyan, mag-resign ako, ganyan. And after 2 days, wala pong natanggal, wala pong napalitan. So, ibig sabihin, hindi po niya kayang tanggalin yung mga tao na yun kahit anong iutos niya. Hindi siya sinusunod. Hindi kagaya ni dating Pangulong Duterte, sabi niya ganon, mag-courtesy resignation ka na. O, tanggal lahat. Hindi na bumabalik. Kay BBM,
bumalik. So, ayun na nga guys. Ito yun eh. Nagpa-interview ka pa sa media, nagpa-podcast ka pa. Ipinaliwanag mo yung dahilan bakit pinagre-resign mo itong mga cabinet officials and secretaries mo. 'Di ba? Nag-announce ka pa sa iyong opisina. Nag-isip ka pa ng magandang salita, magandang reasoning kung bakit mo sila pinagre-resign. And at the end of the day, andun pa rin si Lucas Bersamin, andun pa rin si DSWD Secretary, andun pa rin si Budget Secretary. Wala kang tinanggal. Dalawa lang. Dalawa lang yung nagtuloy. The rest, more than more than 20 yata yun eh. Ang dami nun. No, ang daming nagsaad na, sige, magpa-file kami ng resignation. Pero yung lumabas yung pinakang final decision, nakalagay doon retained. Ibig sabihin, hindi ikaw yung leader na kayang sundin ng iyong mga opisyal. Ikaw yung leader na pinapaikot ng iyong mga opisyal. Hindi mo sila kayang tanggalin. Bakit? Dahil meron silang malaking alas laban sa iyo. Ikaw kasi pirma ka ng pirma. Malamang yan kasi ganito yan eh. Yung pagkakadakip kay former President Rodrigo Roa Duterte, kahit nasabihin mo pang ito ay pakana ni House Speaker Martin Romualdez, pakana ni DILG Secretary, pakana ni Gibo Teodoro, pakana ni Anyo, pakana ni Crispin Remulla, at kung sino pang Poncio Pilato. The moment that these people suggested it to you, ito gusto naming ipatapon sa Hague si former President Duterte. No? The moment na pirmahan mo nga itong budget na ito, 2025 national budget. Pirmahan mo nga para ito na yung budget natin sa 2025. 'Di ba? Kasi ganito yan eh. Yung 2025 national budget, bago makarating yan sa office, doon sa mismong table ni President Marcos, dapat si Executive Secretary Lucas Bersamin yung titingin muna doon sa budget. Titignan niya doon kung pwede na bang pumirma si President, hindi pa pwedeng pumirma, may mga blanco pa dito, and so on so forth. Pero ang nangyari kasi, walang ginawa si Lucas Bersamin. Diniretso niya sa opisina mo. So to cut the story, may kinalaman ka man o wala doon sa mga nangyari in the past sa mga Duterte, di ba? Kapag tinanggal mo itong mga matataas na opisyal ng gobyernong ito, at kapag natapos na ang iyong term bilang president, the probability na idamay ka nila, idawit ka nila, ay napakataas kung tatanggalin mo sila. Kasi halimbawa,
pinag-resign mo si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Anong reason bakit mo siya tatanggalin? Oh, 'di ba? Sasabihin mo ngayon, hindi nagpe-perform si Remulla doon sa kanyang trabaho bilang DOJ. Tatanggalin mo si Executive Secretary. Wala namang alam si Executive Secretary. Tatanggalin mo si DILG. Ano ba nagawa ni DILG? O, ganun yun. Ganun yung mga kailangan mo kasing i-justify. No? Kailangan mo kasing i-justify bakit mo pinagre-resign, bakit mo ni-remove itong mga opisyal na ito. Ngayon, kapag nagpahayag ka ng reason mo, kasi i-interviewin ka, hindi pwedeng, wala, gusto ko lang, pinagre-resign ko lang sila. Hindi pwedeng ganon. Ako kasi bilang isang data scientist, bilang isang statistician, lahat yan dapat merong pruweba. May mga ebidensya. No? Hindi pwedeng gusto mo lang. Kasi kung ako, ang advisor mo sa thesis, nung nag-aaral ka, kailangan mong patunayan, kailangan mong i-defense, kailangan mong i-defense sa yung iyong research. So kapag tinanong kita, kailangan mong sagutin. You have to justify your answer and your decision. So when I ask you, for example, why did you remove your executive secretary, your DOJ, your DILG, and all your cabinet officials? You have to tell me the reason behind. And I don't want to buy the idea that I just wanted a revamp. I just wanted to change them. Hindi pwede yung walang reasoning. Hindi pwede yung walang justification. You have to tell me, you have to justify the reason. So, kapag sinabi mo nga, hindi nagpe-perform, tanga-tanga ito, bobo ito, hindi ganito, ganyan. Kapag ganun yung sinabi mo, alam mo na. Alam mo na yung iisipin nila against you. And that is, babalikan ka nila at some point in time. So that's why, nagsayang ka lang ng panahon, nagsayang ka lang ng oras sa pag-uutos na mag-resign sila. Unlike the former President Duterte, kapag sinabi niyang courtesy resignation, may justification. Bukod sa justification, may kasamang kaso. Kung ikaw ay involved sa corruption, may kaso ka. Di ba? So, ganun po ang isang leader, matapang. Okay? So, ito po, ano bang petsa ngayon? May 23 kahapon po, no? May 23 kahapon, mayroong pasabog si Attorney Nicholas Kaufman. Sino ang prosecutor na magdidiin laban kay former President Rodrigo Roa Duterte? Ang sabi po ni Nicholas Kaufman, nasa Manila, Pilipino yung prosecutor. Sino po yun? Sa next video ko guys, pag-usapan natin.